Pirmahan mo na iyan, Almira. Huwag mo nang patagalin pa. Mama, 3 milyon ang hinihingi ni Paulo. Kakabayad ko lang ng utang niya sa kasino noong nakaraang buwan. Ano ba naman ang 3 milyon kumpara sa dangal ng pamilya Montenegro? Isipin mo naman ang asawa mo, si Gino. Gusto mo bang mapahiya siya dahil sa kapatid niya? Hindi naman po sa ganoon. Pero galing sa pinaghirapan kong business ang perang yan. Para sana sa expansion ng warehouse sa Batangas, ang budget na yan. Almira, pakinggan mo ako. Ang pera, kinikita yan. Pero ang pagkakataong maging bahagi ng pamilyang ito, hindi lahat ng taga-probinsya ay nabibigyan ng ganyang swerte. Huwag kang maging madamot. Mama, hindi po ako nagdadamot. Napapagod din po ako. Napapagod. Naglilinis ka ba? Nagluluto? May mga katulong tayo, Almira. Ang tanging silbi mo lang dito ay siguraduhing hindi tayo nagkukulang. Huwag mong kalimutan kung sino ang kumuha sa'yo mula sa putikan at nagbigay sa'yo ng marangal na apelyido. Naiwan ang katahimikan sa loob ng malawak na silid-tanggapan matapos ang marahas na pagtalikod ni Doña Remedios. Ang tanging narinig na lamang ni Almira ay ang sariling paghinga na tila kinakapos sa gitna ng marangyang bahay na unti-unting nagiging kulungan. Nanlalamig ang kanyang mga daliri habang nakahawak sa ballpen at ang puting papel ng tseke sa kanyang harapan ay tila isang malalim na bangin na pilit siyang nilalamon. Bawat pirma, bawat halaga na ibinibigay niya ay tila patak ng dugo mula sa kanyang sariling katawan. Dugong galing sa pawis at puyat niya sa Batangas, na ngayon ay malayang sinisipsip ng mga taong kailanman ay hindi siya itinuring na kapamilya. Tumayo si Almira at naglakad patungo sa kusina. Sa kabila ng sinabi ng kanyang biyenan, pinili pa rin niyang magluto. Ngayon ang kanilang ika-5 anibersaryo ni Gino. Inihanda niya ang paborito nitong bulalo. Ang amoy ng mainit na sabaw at luyos ng baka ay pumuno sa hangin. Nagpapaalala sa kanya ng mga hapon sa tabi ng dagat kasama ang kanyang ina. Akala niya, ang pagpapakasal sa isang Montenegro ay ang pagkamit ng pangarap. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, napagtatanto niyang tanging ang kanyang bulsa lamang ang minahal ng pamilyang ito. Ilang oras ang lumipas. Ang pagkain sa hapag ay malamig na, kasing lamig ng hangin mula sa aircon na humahalik sa kanyang balat. Ang bawat paggalaw ng kamay ng orasan sa dingding ay tila isang mabigat na hakbang na dumudurog sa kanyang pag-asa. Nang marinig niya ang paghinto ng sasakyan sa labas, mabilis niyang inayos ang kanyang sarili. Pinunasan niya ang bahid ng lungkot sa kanyang muka at pilit na nagsuot ng ngiti. Bumukas ang pinto at iniluwal nito si Gino. Maayos ang suot nitong suit, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kislap ng pananabik para sa asawang naghihintay. Happy anniversary, Gino. Mahinang sambit ni Almira habang lumalapit upang kunin ang bag nito. Not now, Almira. Pagod ako. Maraming meeting sa opisina. Maikling tugon ni Gino. Hindi man lang siya tiningnan sa mata. Nilagpasan siya nito at dire-diretsong umakyat sa hagdan. Nagluto ako ng paborito mo. Ika-5 taon natin ngayon. Habol ni Almira. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagsamo at hinanakit. Tumigil si Gino sa unang baitang ng hagdan, ngunit hindi lumingon. Busog na ako. Kumain kami sa labas kasama ang mga investors. Matulog ka na. Ang bawat salita ni Gino ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang puso ni Almira. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng hapagkainan, tinitignan ng pagkaing hindi man lang natikman. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang pagtunog ng cellphone ni Gino na naiwan nito sa ibabaw ng console table malapit sa pinto. Dahil sa isang udyok na hindi niya maipaliwanag, nilapitan niya ito. Ang screen ay umilaw sa gitna ng dilim. Isang notification mula sa isang Katrina Salcedo. Thank you for tonight, love. The necklace is beautiful. It matches my dress perfectly. See you in my dreams. Kasunod nito ay ang isang larawan. Isang babaeng nakasuot ng pulang bestida
elegante, at sa kanyang leeg ay nagniningning ang isang diamanteng kwintas. Ang kwintas na iyon ang kwintas na ipinangako ni Gino kay Almira noong nakaraang buwan. Ang kwintas na sinabi ni Gino na hindi niya mabili dahil kailangang isave ang pera para sa emergency ng kumpanya. Naramdaman ni Almira ang biglang pagtigil ng mundo. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naging libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi niya naramdaman ang pagbagsak ng kanyang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat tsekeng pinirmahan niya para sa utang ng kanyang bayaw, ang bawat pang-aalipusta ng kanyang biyenan na tiniis niya, lahat ng iyon ay nauwi sa larawang ito. Ang perang ibinigay niya upang isalba ang dangal ng mga Montenegro ay ginamit ng kanyang asawa upang palamutian ang leeg ng ibang babae. Nanginig ang kanyang buong katawan. Hindi siya makasigaw. Hindi niya mailabas ang pait na bumabalot sa kanyang lalamunan. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinalik ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang paningin ay nanlalabo, ngunit ang kanyang isipan ay biglang naging malinaw. Sa gabing ito, sa kanilang ika-5 anibersaryo, hindi lamang ang kanyang puso ang nawasak. Kasabay ng pagtulo ng kanyang luha sa malamig na sahig, namatay ang Almira na laging sumusunod. Ang Almira na laging nagpaparaya. Dahan-dahan siyang lumingon sa hagdan kung saan naroon ang kwarto nila ni Gino. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay hindi na pag-ibig, kundi isang malamig na desisyon. Alam niyang may mas malalim pang lihim sa likod ng lahat ng ito. At hindi siya hihinto hanggang hindi niya nakukuha ang katarungang matagal nang ipinagkait sa kanya. Saan ka pupunta, Gino? Hindi ka pa nag-aagahan. Ipinagluto kita ng paborito mong sinangag at tuyo mula sa Batangas. Stop it, Almira. Wala akong oras sa mga pagkaing probinsya. May mahalaga akong meeting sa Makati at late na ako. Pero anniversary natin kagabi. Hindi man lang tayo nakapag-usap. Iyon na naman ba? Paulit-ulit na lang? Please, don't act like a clingy wife. Hindi bagay sa'yo. Isang Montenegro ang pinakasalan mo. Hindi isang hamak na magsasaka. Matuto kang lumugar. Ang bawat hakbang ni Gino palabas ng pinto ay tila isang malakas na sampal sa pagkatao ni Almira. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng hapagkainan, tinitignan ng usok mula sa mainit na kape na unti-unting nawawala sa hangin. Kasing bilis ng paglaho ng respeto ng kanyang asawa sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi luha ang namuo sa kanyang mga mata, kundi isang matalim na pagpapasya. Hindi nagtagal, lula ng isang simpleng taxi upang hindi mapansin. Sinundan ni Almira ang sasakyan ni Gino. Huminto ito sa isang mamahaling restaurant sa tapat ng Manila Bay. Mula sa malayo, nakita niya ang kanyang asawa. Ang lalaking halos hindi siya matignan ng diretso sa loob ng kanilang bahay, na ngayon ay malapad ang ngiti habang hinihila ang upuan para sa isang babae, si Katrina Salcedo. Nakita ni Almira kung paano haplusin ni Gino ang buhok ni Katrina, kung paano nito titigan ang babae na tila ba ito ang pinakamahalagang hiyas sa mundo. Ang sakit ay tila isang kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang kanyang dibdib. Ngunit nanatili siyang nakatago sa likod ng isang malaking haligi. Pinagmamasdan ang bawat kilos ng pagtataksil. Ang bawat tawa ni Gino ay tila isang kumpirmasyon na ang 5 taon ng kanyang sakripisyo ay isa lamang malaking biro. Almira, anong ginagawa mo rito? Halos mapatalon si Almira sa gulat ng marinig ang boses sa kanyang likuran. Si Lyra Santos, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong nagsisimula siya sa Batangas. Lyra, nakita ko sila. Mahinang sagot ni Almira. Ang boses ay puno ng pait. Diyos ko, Almira, sinasabi ko na nga ba? Matagal ko nang naririnig ang mga balita tungkol kay Gino at sa babaeng yan. Pero ayaw ko lang sabihin sa'yo dahil ayaw kitang saktan. Ani Lyra, habang hinahawakan ng kanyang balikat. Ngunit sa likod ng mga salitang nagmamalasakit,
Napansin ni Almira ang isang mabilis na sulyap ni Lyra sa restaurant. Tila ba tinitiyak nito kung nakita rin sila ng dalawa sa loob. Halika na. Umalis na tayo rito. You don't deserve this. Pinili ni Almira na bumalik sa mansyon ng mga Montenegro. Habang naglalakad siya sa pasilyo, patungo sa kanyang silid, sinalubong siya ni Manang Cora, ang matandang katulong na tanging nakakaalam ng kanyang mga hirap. Ang mukha ni Manang Cora ay puno ng pag-aalala. Iha, mabuti at bumalik ka na. Kanina pa umalis ang Donya at si Paulo. Pero bago sila lumabas, nakita ko si Paulo na pumasok sa silid-aklatan mo. Matagal siya roon at tila may hinahanap sa mga gamit mo. Bulong ng matanda. Ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa paligid upang matiyak na walang nakikinig. Mabilis na tumungo si Almira sa kanyang silid-aklatan. Binuksan niya ang kanyang drawer kung saan nakatago ang mga dokumento ng kanyang kumpanya sa Batangas. Sa unang tingin, tila maayos ang lahat, ngunit bilang isang negosyante, alam niya ang bawat ayos ng kanyang mga papel. Ang mga folder ay bahagyang naiba ang pwesto, at ang kanyang maliit na digital safe sa ilalim ng mesa ay may mga gas-gas na tila pilit na binubuksan. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi lamang ang kanyang puso ang tinatangka nilang nakawin, ang kanyang kabuhayan, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan, ang tunay nilang target. Pumasok siya sa silid nila ni Gino upang magpalit ng damit, ngunit nahulog ang kanyang paningin sa bag na naiwan ng kanyang asawa sa ibabaw ng kama. Isang bagay na madalang mangyari dahil laging maingat si Gino sa kanyang mga gamit. Marahil sa pagmamadali nitong makita si Katrina, nakalimutan nito ang kanyang work bag. Nanginginig ang mga kamay ni Almira habang binubuksan ang zipper nito. Sa loob, sa ilalim ng mga legal na dokumento ng kumpanya ng mga Montenegro, may isang asul na folder na walang label. Binuksan niya ito at tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso sa nabasa. Ito ay isang serye ng mga medical report at psychiatric evaluations na may pangalan niya, Almira Reyes Montenegro. Nakasaad doon na siya ay dumaranas ng severe clinical depression with psychotic features at incapacity to manage personal and financial affairs. Ang bawat pahina ay may pirma ng isang doktor na hindi niya kailanman nakilala, at ang petsa ay noong nakaraang buwan pa. Napaupo si Almira sa gilid ng kama. Ang hawak na folder ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Hindi lamang nila siya niloloko. Pinaplano nilang ipakulong siya sa isang ospital, burahin ang kanyang dangal, at ideklarang baliw upang tuluyan ng makuha ang lahat ng pag-aari niya. Sa gitna ng katahimikan ng silid, narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Gino na pabalik na sa mansyon. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa semento ay tila isang babala. Mabilis niyang ibinalik ang folder sa bag at inayos ang pagkakalagay nito. Tumayo siya sa harap ng salamin at tiningnan ang kanyang sarili. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang mahiyaing probinsya na. Siya ay isang biktima na unti-unting nagiging isang mandirigma. Baliw pala ang gusto niyo, ha? Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Ibibigay ko sa inyo ang palabas na hinahanap niyo hanggang sa kayo mismo ang mawala ng katinuan sa takot. Almira, hanggang kailan mo balak maging palamuti lang dito sa bahay? Isang tuyot na sanga na walang bunga, isang baog na babae ay walang puwang sa ganap na pamana ng mga Montenegro. Mama, alam niyo po ang nangyari noong nakaraang taon. Hindi ko po ginusto ang mawalan ng anak. Ang mahihinang babae lang ang nawawalan ng anak, Almira. Kung inalagaan mo ang sarili mo at hindi ka naging abala sa mga negosyo mong pang-probinsya, sana ay may tagapagmana na kami ngayon. Ginawa ko po ang lahat, Mama. Halos itaya ko ang buhay ko noong gabing iyon. Pero nasaan ang bata? Wala. At ngayon, pati ang anak ko ay unti-unti nang nawawalan ng gana sa iyo. Huwag kang magulat kung isang araw ay humanap siya ng matabang lupa na pagtataniman ng kanyang binhi dahil
Ikaw ay isang lupang tigang. Ang bawat salita ni Doña Remedios ay tila mga lason na dahan-dahang pumapasok sa daluyan ng dugo ni Almira. Naiwan siyang nakatitig sa kanyang plato. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Ang sakit na naramdaman niya noong gabing mawala ang kanyang anak ay muling nagbalik. Ang malamig na ulan, ang hapdi sa kanyang puson, at ang katahimikan ng ospital habang ang kanyang asawa ay hindi mahagilap dahil sa pakikipag-party kasama si Katrina. Dahan-dahang tumayo si Almira at naglakad patungo sa kanyang silid. Binuksan niya ang isang maliit na kahon na nakatago sa pinakailalim ng kanyang cabinet. Sa loob nito ay isang maliit na pares ng sapatos ng sanggol, kulay puti at gawa sa malambot na tela na siya mismo ang nag-knit. Hinaplos niya ang bawat hibla ng sinulid. Ang kanyang mga daliri ay tila humahanap ng init na matagal nang nawala. Ito ang kanyang golden moment, ang tanging piraso ng kanyang pagkatao na hindi pa nananakaw ng mga Montenegro. Ang pangarap niyang maging ina ang pinakamalalim na sugat na patuloy na binubuksan ng kanyang biyenan upang siya ay pasukuin. Nang hapong yon, kailangan niyang dumalo sa isang charity event para sa mga magsasaka ng Batangas. Ito ang kanyang mundo, ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang may halaga siya. Sa gitna ng maraming tao, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Almira, ikaw nga. Lumingon siya at nakita ang isang lalaking nakasuot ng maayos na barong Tagalog. Ang kanyang mga mata ay puno ng katalinuhan at isang uri ng lungkot na tila nakakaunawa sa kanyang pinagdadaanan. Elias Navarro. Ang kanyang kababata sa Batangas, ang lalaking dati ay nangakong poprotektahan siya, ngunit nawalay sa kanya nang piliin niyang pakasalan si Gino. Elias! Matagal na rin tayong hindi nagkita, tugon ni Almira. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Balita ko ay naging matagumpay ang mga negosyo mo, pero bakit tila ang mga mata mo ay hindi sumasabay sa ngiti mo? Direktang tanong ni Elias, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit mapanganib para sa mga pader na itinayo ni Almira sa kanyang puso. Hindi nakasagot si Almira. Ang presensya ni Elias ay tila isang salamin na nagpapakita ng lahat ng kanyang itinatagong sakit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang mabigat na kamay ang bumagsak sa kanyang balikat. Si Gino. So, ito pala ang pinagkakaabalahan mo rito? Ang makipag-usap sa isang hamak na abogado? Madiing sambit ni Gino, ang boses ay puno ng selos na wala namang halong pagmamahal. Gino, kaibigan ko siya. Si Elias Navarro mula sa Batangas. Pagpapakilala ni Almira. Tinignan ni Gino si Elias mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng panghahamak. Batangas na naman. Alam mo Elias, ang asawa ko ay isang Montenegro na ngayon. Hindi na siya ang babaeng nakilala mo sa putikan. Kaya kung maari, huwag mo na siyang istorbohin sa mga walang kwentang nostalgia mo. Humingi ng paumanhin ang mga mata ni Elias kay Almira bago ito tumalikod. Hinila ni Gino si Almira palayo. Ang kanyang hawak sa braso nito ay masyadong mahigpit, nag-iiwan ng pulang marka sa maputing balat ng kanyang asawa. Nakakahiya ka, Almira. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Bulong ni Gino habang naglalakad sila patungo sa sasakyan. Isang beses ko pa kayong makitang mag-usap ng lalaking iyan, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Gino, wala kaming ginagawang masama. Bakit ba palagi mo akong pinaghihinalaan habang ikaw? Hindi natapos ni Almira ang kanyang sasabihin. Habang ako ano? Ano? Bulyaw ni Gino. Ang kanyang mukha ay malapit na sa mukha ni Almira. Ang hininga ay amoy alak. Tandaan mo, Almira, ang buhay mo ang kumpanya mo, pati ang hininga mo, utang mo sa akin. Dahil kung hindi kita pinakasalan, nananatili kang nagbibilang ng barya sa palengke. Nakarating sila sa mansyon ng walang kibuan. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos sa pagbibigay ng pasakit. Pagpasok nila sa sala, naroon si Doña Remedios at si Paulo, nakaupo sa sofa na tila may hinihintay na mahalagang anunsyo.
Mabuti at narito na kayo. Malamig na simula ng matanda. Napagpasyahan na namin ni Gino. Dahil hindi mo naman kayang magbigay ng tagapagmana, ang chill ng iyong Van Chuyen at Kachikwa Hangtok Farm ay ililipat na sa pangalan ni Paulo. Ito ang paraan mo para makabawi sa pamilyang ito. Pirmahan mo ang deed of donation bukas ng umaga. Nanigas ang buong katawan ni Almira. Ang huling piraso ng kanyang kalayaan ay pilit na kinukuha sa kanya sa pinakabrutal na paraan. Tumingin siya kay Gino, umaasang may makikitang kahit kaunting pagtutol, ngunit tanging pag-iwas ng tingin ang natanggap niya. At kung hindi ako pumirma? Matapang na tanong ni Almira. Ang kanyang boses ay galing sa pinakailalim ng kanyang pagkatao. Lumapit si Doña Remedios at mahinang nagsalita. Ngunit bawat salita ay tila mabigat na bumagsak sa puso ni Almira. Kung hindi ka pipirma, Almira, ilalabas namin ang mga medical records mo. Sasabihin namin sa lahat na ikaw ang may pananagutan sa trahedyang nangyari sa pamilya ninyo. Isipin mo, paano ka haharap sa mga tao sa Batangas? Naiwan si Almira na nakatayo sa gitna ng sala habang naglalakad palayo ang kanyang pamilya. Ang katahimikan ay tila isang dambuhalang hayop na dahan-dahang ngumunguya sa kanyang kaluluwa. Ate Almira, parang awa mo na. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Papakain ako ng mga pinagkakautangan ko kapag hindi ako nakabayad ngayong linggo. Paulo, noong nakaraang buwan lang ay binigyan kita ng 2 milyon. Saan napunta yon? Naloko ako sa investment, ate. Akala ko ay mapapalago ko para hindi na ako laging umaasa sa iyo. Patawarin mo ako, huling beses na ito. Pangako. Huling beses? Iyan din ang sinabi mo noong 1 taon at noong bago magpasko. Iba ngayon, ate. Buhay ko na ang nakataya. Ayaw mo naman sigurong magluksa si Mama at si Gino dahil sa akin, di ba? Isipin mo ang pamilya natin. Pamilya. Lagi nyo na lang ginagamit ang salitang pamilya kapag may kailangan kayo. Dahil iyon ang totoo. Magkadugo na tayo, Almira. Ang pera mo ay pera rin ng pamilya. Huwag mo naman akong mamatay nang dahil lang sa papel na yan. Ang pag-iyak ni Paulo ay tila isang nakakarinding tugtugin sa pandinig ni Almira. Pinagmamasdan niya ang kanyang bayaw na nakaluhod sa kanyang harapan. Ang mga balikat nito ay nanginginig sa kunwaring pagsisisi. Ngunit sa likod ng mga matang puno ng luha, nakikita ni Almira ang isang uri ng kasakiman na hindi kayang itago ng anumang pag-arte. Matapos bigyan ng tseke si Paulo, hindi mapakali ang kalooban ni Almira. May kung anong bulong sa kanyang isipan na nagsasabing may mas malalim pang hukay ang kinakaharap niya. Gamit ang kanyang laptop, sinimulan niyang bakasin ang mga bank transfers na ginawa ni Paulo nitong mga nakaraang buwan. Dahil sa kanyang koneksyon sa mundo ng negosyo, mabilis niyang nahanap ang dulo ng sinulid. Ang perang pambayad sa utang ni Paulo ay hindi napupunta sa mga pinagkakautangan, kundi sa isang dummy company na nagngangalang KS Heritage Holdings. Ang inisyal na KS ay tila isang mitsa na sumabog sa kanyang utak. Katrina Salcedo. Ang perang pinaghirapan niya, ang perang galing sa pawis ng mga magsasaka sa Batangas, ay ginagamit ng kanyang bayaw upang punduhan ang marangyang buhay ng kabit ng kanyang asawa. Ang mga Montenegro ay hindi lamang mga linta. Sila ay mga magnanakaw na unti-unting hinuhubaran ang kanyang pagkatao. Hindi pa natatapos ang kanyang pagkabigla nang pumasok si Gino sa kanilang silid. Ang kanyang asawa ay may dalang isang baso ng gatas. Ang mukha ay tila malumanay at puno ng pagmamalasakit. Isang hitsura na matagal nang hindi nakikita ni Almira. Almira, uminom ka muna. Kanina ka pa yata nagtatrabaho, nag-aalala ko sa kalusugan mo. Malambing na sabi ni Gino habang inilalapag ang gatas sa mesa. Salamat, Gino. Bakit tila napakabait mo yata ngayon? Tanong ni Almira. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Umupo si Gino sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Naisip ko lang ang sinabi ni Mama. Marahil ay tama siya.
Masyado kang napapagod sa pagpapatakbo ng Vanchuyen mo. Bakit hindi mo na lang ititwala sa amin ng management? Ako na ang bahala sa lahat. Gusto ko lang na magpahinga ka, mag-relax, at baka sa ganitong paraan ay dumating na ang inaasam nating anak. Let me protect you, Almira. Pirmahan mo na ang authorization papers na inihanda ni Paulo. Ang bawat salita ni Gino ay tila isang matamis na lason. Alam ni Almira ang laro nito. Ginagamit nito ang kanyang kaisa-isang pangarap, ang magkaroon ng anak, upang makuha ang kanyang pirma. Ito ang tinatawag na gaslighting sa pinakamataas na antas. Pinapaniwala siya nito na ang pagbitaw sa kanyang kabuhayan ay isang uri ng pagmamahal. Pag-iisipan ko, Gino, medyo masama lang ang pakiramdam ko ngayon. Sagot ni Almira habang umiiwas ng tingin. Sige, inumin mo na yan at magpahinga ka na. Ani Gino bago lumabas ng silid. Nang maiwan siyang mag-isa, hindi ininom ni Almira ang gatas. Sa halip, ibinuhos niya ito sa isang paso ng halaman sa balkonahe. Habang pabalik siya sa loob, isang maliit na kislap ng pulang ilaw ang nakuha ng kanyang pansin. Sa sulok ng kisame, malapit sa smoke detector, may isang maliit na butas na hindi niya napansin noon. Kumuha siya ng upuan at sinuri ito. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib nang makita ang isang maliit na lens ng kamera. Hindi lamang sila magnanakaw. Sila ay mga espiya sa loob ng sarili niyang silid. Bawat kilos niya, bawat pag-iyak niya, at bawat pag-uusap niya sa telepono ay pinapanood nila. Pakiramdam ni Almira ay hinuhubaran siya sa gitna ng maraming tao. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay may mga matang nagmamasid, naghihintay ng kanyang pagkakamali. Nanigas si Almira sa kinatatayuan. Ang galit na kanina pa, nagliliyab sa kanyang dibdib, ay biglang naging malamig na yelo. Alam niyang pinapanood nila siya ngayon. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang buhok, tumingin sa direksyon ng kamera, at nagpakawala ng isang mahina at malungkot na buntong hininga, isang perpektong pag-arte ng isang biktima. Gusto niyo ng palabas? Bulong niya sa kanyang isipan habang dahan-dahang humihiga sa kama at nagpapanggap na natutulog. Ibibigay ko sa inyo ang pinakamagandang acting na nakita niyo. Manunood kayo habang unti-unti kong hinihigpitan ang bitag na kayo rin ang gumawa. Sa dilim ng gabi, sa loob ng kwartong puno ng mga lihim na mata, nagsimulang magplano si Almira. Ang bawat tawa ni Katrina, ang bawat pang-aalipusta ni Doña Remedios, at ang bawat pagkukunwari ni Gino ay magbabayad. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang direktor ng sarili niyang paghihiganti. Hindi ko akalain na sa ganitong paraan tayo muling magkikita, Almira. Sa isang tagagong kainan, malayo sa kinang ng Maynila. Elias, wala na akong ibang mapupuntahan. Ang bawat dingding sa mansyon ng mga Montenegro ay may tenga, at ang bawat anino ay may mata. Naiintindihan ko. Sinuri ko ang mga dokumentong ipinadala mo sa akin ng palihim. Almira, kailangan mong maging handa. Ang Montenegro Group ay hindi ang matatag na kumpanyang ipinapakita nila sa publiko. Ito ay isang hungkag na kumpanya, isang magandang balat, na ang loob ay bulok na. Anong ibig mong sabihin? Baon sila sa utang, Almira. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa sila kinukuha ng bangko ay dahil sa mga cash injection na galing sa'yo. Ginagamit ka nilang panangga, isang buhay na alkansya na balak nilang basagin kapag nakuha na nila ang huling sentimo mo. Hindi lang yun, Elias. May nahanap akong mga medical reports. Balak nilang palabasin na wala na ako sa tamang isip. Iyon ang dahilan kung bakit narito ako. Hindi ako papayag na muli kang mawala sa akin. Ibig kong sabihin, hindi ako papayag na sirain nila ang buhay mo. Ang amoy ng kaping barako sa maliit na karinderya sa Batangas ay tila isang yakap mula sa kanyang kabataan. Sa harap ni Elias, pakiramdam ni Almira ay ligtas siya, kahit pansamantala. Ngunit ang impormasyong ibinigay nito ay tila isang mabigat na bato na dumiin sa kanyang dibdib. Ang lahat ng kanyang sakripisyo ay ginamit lamang upang takpan ang mga kasalanan
ng isang pamilyang walang alam gawin, kundi ang manlinlang. Pagbalik ni Almira sa mansyon, sinalubong siya ni Manang Cora sa madilim na pasilyo. Ang matanda ay may bitbit na isang lumang kwaderno, balot sa telang sako. Iha, ito ang diary ng namayapang Don Rodolfo, ang iyong biyenan. Bulong ni Manang Cora, ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot. Ipinatago niya ito sa akin bago siya pumanaw. Sabi niya, ibigay ko raw ito sa iyo kapag naramdaman ko nang hindi ka naligtas sa bahay na ito. Dinala ni Almira ang kwaderno sa kanyang silid. Sa bawat paglipat ng pahina, lalong lumilinaw ang madilim na kasaysayan ng mga Montenegro. Sa gitna ng mga talaan ng negosyo, may isang pahinang may mantsa ng luha. Nakasulat doon ang tungkol sa isang monomao o utang na dugo. Noong mga panahon na malapit nang bumagsak ang pamilya, ang ina ni Almira, ang babaeng palaging nilalait ni Doña Remedios, ang nagbenta ng kanyang huling lupain upang iligtas si Don Rodolfo mula sa kahihiyan at pagkakulong. Napahawak si Almira sa kanyang dibdib. Ang pamilyang ito ay nabubuhay sa utang na loob sa kanyang ina, ngunit binaliktad nila ang katotohanan upang siya ang magmukhang may utang sa kanila. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kinabukasan, nahuli ni Almira ang kanyang kaibigang si Lira na umiiyak sa hardin. Ang kilos ni Lira ay tila isang taong laging nakatingin sa kanyang likuran. Lira, sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit ka nagtatrabaho para sa kanila? Tanong ni Almira. Ang boses ay puno ng awit ng katotohanan. Nagulat si Lira at hindi agad nakapagsalita. Almira, patawarin mo ako. Hawak ni Paulo ang mga ebidensya ng maling nagawa ko sa nakaraan. Pinagbabantaan nila ako. Kapag hindi ako sumunod, sisirain nila ang pamilya ko. Hinawakan ni Almira ang kamay ni Lira. Lira, tutulungan kita. Babayaran ko ang anumang kailangan. Ngunit simula ngayon, sa akin ka na makikinig. Tayo ang gagawa ng bitag para sa kanila. Sa gitna ng kanyang pakikipag-alyansa, nagkaroon ng pagkakataon na magtagpo ang landas nila ni Katrina sa isang mamahaling jewelry store sa Makati. Nakatayo si Katrina sa harap ng salamin, sinusukat ang isang diamanteng singsing na alam ni Almira na galing sa kanyang sariling pera. Oh, Almira, what a surprise! Marteng, sabi ni Katrina, ang boses ay puno ng pangungutya. Mabuti naman at lumabas ka ng bahay. Sabi ni Gino, medyo hindi raw maganda ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw. Baka kailangan mo nang magpahinga sa isang mas tahimik na lugar. Tumingin ng diretso si Almira sa mga mata ni Katrina. Huwag kang mag-alala, Katrina. Masama man ang pakiramdam ko, malinaw pa rin ang paningin ko. Nakikita ko ang mga bagay na akala ng iba ay tago. At ang singsing na yan, bagay sa'yo. Kasing kinang ng mga kasinungalingan nyo. Hindi nakasagot si Katrina. Ang kanyang nangiti ay biglang naging matigas. Iniwan siya ni Almira na nakatayo roon. Ramdam ang takot na nagsisimulang gumapang sa balat ng kabit. Habang pauwi, Elias ang nagmaneho para kay Almira. Sa gitna ng mahabang katahimikan, inabot ni Elias ang isang puting panyo na may burda ng pangalan ni Almira. Naalala mo ba ito? Ito ang panyong ibinigay ko sa iyo noong huling fiesta na magkasama tayo sa Batangas. Mahinang sabi ni Elias. Itinago ko ito, umaasang maibabalik ko sa iyo kapag malaya ka na. Naramdaman ni Almira ang isang uri ng kiliti sa kanyang puso. Ang kilig na akala niya ay namatay na kasama ng kanyang pag-asa. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol. Isang itim na sasakyan ang biglang sumulpot mula sa madilim na kanto at mabilis na bumuntot sa kanila. Elias, sinusundan tayo, babala ni Almira. Pinabilis ni Elias ang takbo, ngunit ang itim na sasakyan ay tila walang balak tumigil. Sa gitna ng malakas na ulan, marahas na bumangga ang sasakyan sa gilid ng kanilang kotse. Ang tunog ng pagkayod ng bakal sa semento ay umaling-awngaw sa paligid. Nawalan ng kontrol ang sasakyan ni Elias, umiikot ito sa gitna ng kalsada, habang ang mga gulong ay pilit na kumakapit sa madulas na aspalto.
Ang huling narinig ni Almira ay ang tunog ng pagkabasag ng salamin bago ang lahat ay maging madilim. Uminom ka na ng bitamina mo, Almira. Simula nang maaksidente kayo ng lalaking iyon, tila lagi ka nang wala sa sarili. Kailangan mo ito para kumalma ang iyong isipan. Salamat po, Mama. Pero tila iba ang kulay ng mga tableta ngayon. Hindi ba't asul ang dati kong iniinom? Iyan ang bago at mas mahal na brand na ibinili ni Gino para sa'yo. Huwag ka ng maraming tanong. Gusto lang naming gumaling ka. Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Mukha kang laging puyat at balisa. Baka kung ano-ano na naman ang nakikita at naririnig mo. Naririnig? Wala naman po akong ibang naririnig, kundi ang tibok ng puso ko, Mama. Iyan na nga ang sinasabi ko. Masyado kang paranoid. Inumin mo na yan at magpahinga ka. Huwag mo nang intindihin ang mga papeles sa opisina. Si Paulo na ang bahala sa lahat hanggat hindi ka pa bumabalik sa dating katinoan. Ang bawat salita ni Doña Remedios ay tila isang malambot na unan na pilit na ibinabaon sa mukha ni Almira upang siya ay mamatay sa pagkakainis. Matapos ang aksidente na nag-iwan lamang sa kanya ng ilang gasgas, ngunit nagdala kay Elias sa ospital dahil sa bali sa braso, ang trato ng mga Montenegro sa kanya ay lalong naging mapanghimasok. Nang makaalis ang matanda, tinitigan ni Almira ang mga tableta sa kanyang palad. Inilapit niya ito sa kanyang ilong at naamoy ang isang kakaibang kemikal. Hindi ito amoy ng bitamina. Dahil sa kanyang karanasan sa agrikultura, pamilyar siya sa amoy ng ilang uri ng pampakalma na ginagamit sa mga hayop upang maging matamlay ang mga ito. Mabilis siyang nagtungo sa banyo at itinapon ang mga gamot sa inidoro, sabay buhos ng tubig upang mawala ang lahat ng ebidensya. Lumabas siya ng silid at tumayo sa itaas ng hagdanan. Doon ay narinig niya ang boses ni Doña Remedios na nakikipag-usap sa telepono kay Tita Baby, ang kapitbahay nilang mahilig sa tsismis. Naku, Mare, ayaw ko sanang sabihin, pero talagang lumalala na ang kalagayan ni Almira. Minsan ay kinakausap niya ang sarili niya sa salamin. Natatakot na nga si Gino para sa kaligtasan niya. Marahil ay kailangan na talaga siyang ilipat sa isang tahimik na pasilidad sa Tagaytay kung saan maaalagaan siya ng maayos. Napakapit ng mahigpit si Almira sa pasamano ng hagdan. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang reputasyon. Inihahanda na nila ang publiko para sa kanyang pagkawala. Pagpasok niya sa kanilang silid-tulugan, nakita niya si Gino na nag-aayos ng mga gamit. Ngunit hindi ito gamit ng kanyang asawa, kundi ang mga damit at gamit ni Almira na inililipat sa isang maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo. Ang kwartong dati ay imbakan lamang. Gino, anong ginagawa mo? Bakit inilalabas mo ang mga gamit ko? Tanong ni Almira. Pilit na pinapanatili ang panginginig ng kanyang boses. Humarap sa kanya si Gino, ang mukha ay nagkukunwaring puno ng lungkot. Almira, para sa ikabubuti mo ito. Sabi ng doktor, kailangan mo ng mas tahimik na kapaligiran. Masyado kang nagiging bayolente sa gabi. Hindi mo ba natatandaan? Sinubukan mong saktan ako kagabi habang natutulog ako. Ano? Hindi ko gagawin iyon. Natutulog ako ng mahimbing, Gino. Iyan na nga ang sinasabi ko. Hindi mo na alam ang ginagawa mo. Magpahinga ka na roon sa kabilang kwarto. Mas makakabuti iyon para sa ating dalawa. Hinigpitan ni Almira ang kanyang kamao. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang saktan ng lalaking ito na 5 taon niyang minahal, ngunit ngayon ay unti-unti siyang binabaon sa buhay. Ngunit naalala niya ang payo ni Elias. Huwag kang lalaban ng harapan hanggat hindi mo pa hawak ang leeg nila. Dahan-dahang tumulo ang luha ni Almira. Ngunit sa pagkakataong ito ay bahagi na ng kanyang katusuhan. Sige, Gino, kung iyan ang sa tingin mo ay makakatulong sa akin, patawarin mo ako kung nagiging pabigat ako sa inyo. Nang mag-2:00 na ng madaling araw, nang ang buong mansyon ay balot na ng katahimikan, dahan-dahang lumabas si Almira mula sa kanyang bagong kwarto.
Naglakad siya ng walang ingay patungo sa kusina. Gutom na gutom siya dahil hindi siya kumain ng hapunan. Natatakot na baka may halo ring gamot ang pagkain. Binuksan niya ang kaldero at nakita ang tira-tirang kanin at ilang piraso ng tuyo na itinabi ni Manang Cora para sa sarili nito. Umupo si Almira sa sahig ng kusina, sa tapat ng bukas na bintana kung saan pumapasok ang malamig na hangin. Gamit ang kanyang mga kamay, nagsimula siyang kumain ng kanin at tuyo. Ang alat ng isda at ang lamig ng kanin ay tila nagbalik sa kanya sa Batangas, sa mga madaling araw na kasama niya ang kanyang ina bago sila magtungo sa palengke. Sa simpleng pagkaing ito, nahanap niya ang lakas na hindi kayang ibigay ng anumang yaman ng mga Montenegro. Sa gitna ng kanyang pagkain, napatingin siya sa isang lumang litrato ng kanyang ina na nakadikit sa dingding ng kusina, isang litratong palihim na inilagay ni Manang Cora. Napansin niya si Paulo na dumaan sa pasilyo kanina at nang makita ang litrato ay bigla itong namutla at mabilis na naglakad palayo. Bakit takot na takot si Paulo sa mukha ng kanyang ina? Matapos kumain, pumasok si Almira sa opisina ni Gino. Alam niyang ito ang pinakamagandang pagkakataon dahil tulog na ang lahat at ang kamera sa loob ay hindi nakatutok sa ilalim ng mesa. Gamit ang isang maliit na harpin, binuksan niya ang drawer ni Gino. Nangalit ang kanyang mga ngipin nang makita ang isang dokumentong nakatago sa ilalim ng mga business contracts. Ito ay isang deed of absolute sale at divorce papers na nakasalin sa wikang banyaga upang hindi niya agad maintindihan. Sa ibaba ng mga papel na yon, naroon ang kanyang pangalan at ang isang pirma na kamukhang-kamukha ng kanyang sulat kamay. Pineki nila ang kanyang pirma habang siya ay nagpapagaling mula sa aksidente. Sa madaling salita, sa papel na yon, wala na siyang pag-aari. Ibinalik niya ang lahat sa dating ayos at bumalik sa kanyang kwarto. Ang puso ay punong-puno ng malamig na galit. Ang bawat segundo ng kanilang panlilinlang ay itatala niya sa kanyang isipan. Hindi na siya maghihintay pa ng matagal. Ang bao ay darating at sisiguraduhin niyang walang maiiwang nakatayo sa pamilya Montenegro. I'm so tired of Gino, Paolo. Kailan ba tayo aalis dito? I can't stand pretending to like him anymore. At iyong asawa niyang probinsyana? Sobrang nakakairita ang pagmumukha. Easy ka lang, Katrina. Malapit na. Unti-unti na nating naililipat ang mga pondo mula sa Montenegro Group papunta sa account natin sa Cebu. Hayaan mo lang si Gino na magpakasaya sa pag-aakalang siya ang master ng planong ito. Pero Paulo, paano kung malaman niya? Alam mo namang seryoso siya sa akin. He really thinks I love him. Poor Gino. He's always been the favorite son. Pero pagdating sa diskarte, mas mabilis ako. Hayaan mo siyang isipin na nakuha na niya ang yaman ni Almira. Ang hindi niya alam, bago pa man mapunta sa kanya ang pera, naubos na natin. Pagkatapos ng gabi ng anunsyo, iiwan natin ang pamilyang ito na butot balat na lang. Ang bawat salitang binitawan ni na Paulo at Katrina sa loob ng madilim na gazebo ng mansyon ay tila mga linta na dahan-dahang sumisipsip sa huling tira ng paggalang ni Almira sa pamilyang pinagsilbihan niya. Nakatago siya sa likod ng malalabay na dahon ng bougainvillea. Ang kanyang katawan ay naninigas sa gitna ng malamig na simoy ng gabi. Hawak ni Almira ang kanyang cellphone, tahimik na inire-record ang bawat pagtatapat ng dalawa. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Katrina at ang usok ng sigarilyo ni Paulo ay humahalo sa hangin, nagbibigay ng isang nakakasulasok na timpla na tila sumisimbolo sa kabulukan ng kanilang mga kaluluwa. Nang makaalis ang dalawa, lumabas si Almira mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang puso ay hindi na lamang pait ang nararamdaman kundi isang malalim na awa para sa kanyang asawa. Si Gino, sa kabila ng lahat ng kanyang kasamaan at pagtataksil, ay isa rin palang biktima ng sarili niyang kadugo at ng babaeng akala niya ay nagmamahal sa kanya. Ito ang pinakamasakit na twist ng tadhana. Ang taong nanakit sa'yo
ay siya ring sinasaksak sa likod ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Almira, nakita mo ba? Bulong ni Lira na biglang sumulpot mula sa anino. Oo, Lira. Tama ka. Hindi lang ako ang target nila. Niloloko nila ang sarili nilang pamilya. Tugon ni Almira. Ang kanyang boses ay tila galing sa isang malalim na kuweba. Anong gagawin natin? Kung sasabihin mo ito kay Gino, baka hindi siya maniwala sa'yo, lalo na't pinalalabas nilang wala ka sa katinuan. Pag-aalala ni Lira. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Almira. Hindi ko sasabihin sa kanya, Lira. Hahayaan ko siyang makatuklas nito sa paraang mas masakit. Pero bago yon, sisiguraduhin kong magkakaroon ng lamat ang tiwala sa pagitan nila. Ang mga ahas ay mabilis na nagtutukaan kapag naramdaman nilang nasusukol na sila. Nagsimula ang plano ni Almira sa mga maliliit na bagay. Kinabukasan, habang nag-aagahan ng buong pamilya, sadyang iniwan ni Almira ang isang hikaw ni Katrina sa loob ng kotse ni Paolo. Isang hikaw na palihim niyang kinuha noong nakaraang gabi. Alam niyang si Gino ang gagamit ng kotse ni Paolo dahil ang sariling sasakyan ni Gino ay ipinagawa niya sa talyer. Hindi nagtagal, narinig ni Almira ang malakas na sigawan mula sa garahe. Paolo, anong ginagawa ng hikaw ni Katrina sa loob ng sasakyan mo? Bulyaw ni Gino, ang kanyang muka ay kasing pula ng apoy. Ano bang sinasabi mo, kuya? Baka nahulog lang yan noong huling sumabay sa akin si Katrina dahil coding ang sasakyan mo. Depensa ni Paolo, bagaman bakas sa kanyang boses ang kaba. Sumabay! Isang beses lang siyang sumabay sa'yo at nasa likod siya nakaupo. Bakit ito nasa ilalim ng driver's seat? Ang tensyon sa pagitan ng magkapatid ay tila isang kuryenteng bumabalot sa buong mansyon. Mula sa bintana ng kanyang silid, pinagmamasdan ni Almira ang eksena. Nararamdaman niya ang unti-unting pagguho ng pader ng kanilang alyansa. Ang mist of distrust ay dahan-dahang bumabalot sa kanila kasing itim ng uling. Nang hapong iyon, dinalaw ni Almira ang puntod ng kanyang biyenang si Don Rodolfo. Doon, sa gitna ng katahimikan ng sementeryo, ay tila nakahanap siya ng kapanatagan. Hinaplos niya ang marmol na nicho. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa mga sariwang bulaklak na dala niya. Papa Rodolfo, patawarin niyo po ako sa gagawin ko. Bulong niya sa hangin. Sinubukan kong mahalin ang pamilyang ito. Sinubukan kong magtiis. Pero hindi ko hahayaang bastusin nila ang alaala niyo at ang dangal ng aking ina. Ipaglalaban ko ang sa akin. Bago lumubog ang araw, nakatanggap si Almira ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Isang link ng isang bank account sa labas ng bansa. Nang buksan niya ito, nakita niya ang bilyon-bilyong piso na unti-unting inililipat mula sa Montenegro Group. At ang pangalan ng receiver, Katrina Salcedo at Paolo Montenegro. Ngunit may isang bagay na kumuha ng kanyang pansin. Ang petsa ng huling transaction ay nakatakda bukas ng gabi. Ang gabi ng anibersaryo ng kumpanya. Doon nila balak gawin ang huling paglimas sa kaba ng mga Montenegro. Pagbalik ni Almira sa mansyon, sinalubong siya ng isang nakakabasag tengang tunog ng pagkabasag ng mga baso at plato sa loob ng dining room. Nagkakagulo ang buong pamilya. Si Gino ay galit na galit, si Paolo ay may pasa sa mukha, at si Doña Remedios ay humahagulgol habang hawak ang kanyang dibdib. Traidor ka, Paolo! Traidor ka! Sigaw ni Gino habang pilit na pinipigilan ng mga katulong. Wala kang alam, kuya. Wala kang alam kung paano ka ginagawang tanga ng babaeng yan. Ganti ni Paolo. Nakatayo lang si Almira sa pintuan. Pinagmamasdan ng naglalagablab na impyerno na siya rin ang nagsindi. Ang bawat sigaw at bawat pait ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Ang kumpanyang itinayo sa kasinungalingan ay nagsisimula ng lamunin ng sarili nitong apoy. Almira, anong tinitingin-tingin mo riyan? Baling ni Doña Remedios sa kanya, ang mga mata ay puno ng galit at sisi. Ikaw ang may kasalanan nito. Mula nang pumasok ka sa pamilyang ito, naging malas na ang lahat. Hindi sumagot si Almira.
Sa halip, tumingin siya ng diretso sa kanyang biyenan. Isang tingin na walang halong takot o pagpapakumbaba. Isang tingin na tila nagsasabing ang lahat ay nagsisimula pa lamang. Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumunog ang telepono sa sala. Isang tawag mula sa bangko. Ang mukha ni Gino ay biglang nagbago mula sa galit tungo sa matinding takot habang nakikinig sa kabilang linya. Ano? Anong ibig ninyong sabihin na ang lahat ng accounts ng kumpanya ay naka-freeze? Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigawan. Ang bawat isa sa kanila ay napatingin kay Almira na nanatiling kalmado sa gitna ng bagyo. Anong ginawa mo sa mga accounts, Almira? Bakit hindi kami makapag-withdraw? Bakit kailangang dumaan sa iyo ang lahat ng clearance? Wala akong kinalaman dyan, Mama. Hindi ba't noong 1 linggo pa ay kinuha niyo na sa akin ang lahat ng password at access keys? Kay Paulo niyo itanong kung bakit nagkagulo ang system ng bangko. Huwag mong ituro ang anak ko. Alam kong may kinalaman ka rito. Simula nang maaksidente ka, tila naging mas tuso ka na. Pero huwag mong isiping mananalo ka. Itutuloy namin ang fiesta ngayong gabi at doon ay malalaman ng lahat kung gaano ka na talaga kalala. Mama, fiesta ng pamilya ito. Huwag niyo na sanang gawing entablado ng gulo. Gulo? Kami ang nag-aayos ng gulong ginagawa mo, Almira. Magbihis ka. Isuot mo ang pinakamahal mong gown. Gusto kong makita ng mga investors at mga kaibigan namin na kahit baliw ka na, pinapanatili ka pa rin naming disente sa paningin ng tao. Iyan ang huling utang na loob na dapat mong tanawin sa amin. Ang bawat salita ni Doña Remedios ay tila isang matalim na aspil na itinutusok sa pride ni Almira. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na mukha, may isang malamig na apoy na naglalagablab. Alam ni Almira na ang pag-freeze ng mga accounts ay simula lamang ng kanyang counter-attack. Sa tulong ni Elias, nagawa niyang i-trigger ang security protocol ng bangko dahil sa mga kahina-hinalang transactions na ginagawa ni Paulo at Katrina. Sa kabila ng tensyon sa loob ng bahay, ang mansyon ng mga Montenegro ay tila naging isang makulay na entablado. Ang bakuran ay puno ng mga bulaklak, ang mga lamesa ay nagniningning sa pilak, at ang amoy ng litson at iba't ibang mamahaling pagkain ay pumuno sa hangin. Ngunit para kay Almira, ang lahat ng ito ay tila isang lamay. Ang lamay ng pamilya Montenegro. Pilit na pinagsuot si Almira ng isang asul na gown na masyadong masikip, tila sadyang ginawa upang hindi siya makahinga ng maayos. Habang inaayusan siya, pumasok si Gino sa kanyang silid. Ang kanyang asawa ay mukhang haggard. Ang mga mata ay puno ng puyat at kaba. Almira, makinig ka sa akin. Bulong ni Gino habang tinitignan ang sarili sa salamin. Ngayong gabi, pirmahan mo na ang mga huling papers na ibibigay ni Paulo. Kapag ginawa mo yon, ititigil na namin ang plano na dalhin ka sa Tagaytay. Magiging maayos ang lahat. Babalik tayo sa dati. Please, gawin mo na ito para sa atin. Tumingin si Almira sa refleksyon ni Gino. Nakita niya ang isang lalaking duwag, isang lalaking handang isakripisyo ang asawa para sa sarili niyang kaligtasan mula sa utang. Babalik sa dati, Gino? Aling dati? Iyong panahon na hindi ko alam na may Katrina ka? O iyong panahon na ninanakawan niyo na ang kumpanya ko? Nanigas si Gino sa kanyang kinatatayuan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang makapal na pader na hindi na kailanman mababasag. Ngunit bago pa siya makasagot, tinawag na sila ni Doña Remedios para bumaba. Sa gitna ng malakas na tugtugin ng orkestra, bumaba si Almira sa hagdanan. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Narinig niya ang mga bulungan ng mga bisita. Iyan ba ang asawa ni Gino? Sayang naman, balita ko ay hindi na raw tama ang pag-iisip. Oo nga, tignan mo ang mga mata. Tila laging nakatulala. Mabuti na lang at napakabait ng pamilya Montenegro. Hindi siya pinababayaan. Naramdaman ni Almira ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang hiya na pilit na ibinabaon sa kanya ay tila isang mabigat na korona. Ngunit sa isang sulok, nakita niya si Elias.
Isang simpleng tango mula sa kanyang kaibigan ang nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya. Si Elias ay nakasuot ng maayos na suit. Ang kanyang presensya ay tila isang anghel na nagbabantay sa gitna ng mga demonyo. Ang gabi ay nagpatuloy sa isang masakit na paraan. Inutusan si Almira ni Doña Remedios na magsilbi ng alak sa mga piling bisita, isang gawain na dapat ay sa mga katulong lamang. Ginawa ito ng matanda upang ipakita ang kababaang loob ni Almira, ngunit ang totoo ay upang hiyain siya. Sa gitna ng pagsisilbi, nilapitan siya ni Manang Cora at binulungan. Iha, maging matatag ka. Ang lahat ng pagtitiis mo ay may katapusan. Nakahanda na ang lahat sa opisina. Nang mag-alas 10 na ng gabi, ang pinakainaasam na sandali ng mga Montenegro ay dumating. Tumayo si Doña Remedios sa gitna ng gazebo. May hawak na baso ng champagne at isang serye ng mga dokumento sa kanyang kabilang kamay. Mga kaibigan, mga katuwang sa negosyo, simula ng matanda, ang boses ay puno ng pekeng awit. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang ating tradisyon, ipinagdiriwang din natin ang pagkakaisa ng pamilya. Ang aming mahal na si Almira, sa kabila ng kanyang mga pinagdaraanan sa kalusugan, ay napagpasyahang ilipat ang pamamahala ng kanyang mga ari-arian sa kanyang bayaw na si Paulo upang masiguro ang kinabukasan ng Montenegro Group. Isang malakas na palakpakan ng umalingaw-ngaw. Inilapag ni Paulo ang mga papel sa mesa sa harap ni Almira. Ang panulat ay inabot ni Gino sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kiji Condao, Bidando qua Montenegro. Bulong ni Doña Remedios, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit sa likod ng isang mapaglarong na ngiti. Nakatitig si Almira sa papel. Ang ngiti ni Katrina sa malayo ay tila isang tagumpay ng kadiliman. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo ng panulat sa papel, isang malakas na tunog ng pagbukas ng gate ang narinig. Hindi ito tunog ng bisita, kundi ang mabigat na yabag ng mga taong nakasuot ng uniforme. Dahan-dahang itinaas ni Almira ang kanyang paningin mula sa dokumento. Ang kanyang mukha, na kanina ay tila walang buhay, ay biglang nagkaroon ng isang matalim at nakakatakot na liwanag. Hindi ko ito pipirmahan, Mama. Malinaw at buong tapang na sabi ni Almira. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran, sapat na upang marinig ng lahat ng mga bisita. Ano? Anong sinasabi mo, Almira? Pirmahan mo na yan. Bulyaw ni Gino, nawawala na ang kanyang composure. Sabi ko, hindi ko ito pipirmahan dahil ang pamilyang ito ay hindi na kailangan ng pirma ko. Ani Almira, habang dahan-dahang tumatayo. Ang kailangan niyo ay abogado. Kasunod nito ay ang pagpasok ni Elias Navarro, kasama ang 3 lalaking nakasuot ng suit mula sa National Bureau of Investigation. Ang bawat bisita ay natahimik. Ang tanging naririnig na lamang ay ang hangin na umiihip sa paligid ng mga nakatindig na balahibo ng mga Montenegro. Almira, ano bang pambabastos ito? Bakit mo hinayaang pumasok ang mga taong ito sa gitna ng ating pagdiriwang? Sila ang mga taong magpapakita sa inyo ng tunay na kahulugan ng katarungan, Mama. Huwag po kayong kabahan. Bisita rin sila sa ating munting palabas. Nababaliw ka na ba talaga? Pinapahiya mo ang apelyido ng asawa mo sa harap ng lahat ng mga investors. Maling apelyido ang ipinagtatanggol mo, Gino. Ang dangal na sinira nyo ay hindi sa mga Montenegro, kundi ang dangal na ninakaw niyo sa akin simula nang pumasok ako sa bahay na ito. Umalis na kayo rito. Wala kayong karapatang manggulo sa isang pribadong okasyon. Actually, Gino, meron silang warrant. At ang warrant na iyan ay hindi para sa akin, kundi para sa inyong lahat. Ang katahimikan sa loob ng malawak na bakuran ay tila isang makapal na kumot na bumalot sa bawat panauhin. Ang mga mamahaling baso ng alak ay nanatiling nakabitin sa hangin at ang bawat bulungan ay napalitan ng tunog ng mabilis na paghinga ni Gino at Doña Remedios. Ang liwanag ng mga chandelier na nakasabit sa mga puno ay tila naging mga matatalim na mata na nagmamasid sa bawat pawis na tumatag-aktak sa noo ni Paulo.
Dahan-dahang naglakad si Almira patungo sa malaking monitor sa gitna ng entablado. Ang screen na dapat sana ay magpapakita ng tribute para sa Montenegro Group. Sa isang pindot niya sa remote, hindi ang kasaysayan ng kumpanya ang lumabas, kundi ang isang malinaw na video ng pag-uusap ni Paolo at Katrina sa madilim na pasilyo ng mansyon. Ang bawat salitang puno ng pagtataksil, ang bawat halakhak nila habang pinaplano ang paglimas sa kaban ng kumpanya, at ang pag-amin ni Katrina na ginagamit lang niya si Gino ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang mukha ni Gino ay unti-unting namutla, tila nawalan ng lakas ng tuluyang maunawaan ng katotohanan. Ang bawat panauhin ay napasinghap, at ang ilan ay napatayo sa labis na pagkabigla at hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Habang ang iba naman ay mabilis na kinuha ang kanilang mga telepono upang i-record ang pagguho ng isang dinastiya, hindi totoo yan. Fake news yan. Gawa-gawa lang ng baliw na babaeng iyan. Galing ang sigaw mula kay Katrina na kanina pa nagtatago sa likod ng mga investors, ngunit ang kanyang nanginginig na boses ay sapat na upang malaman ng lahat ang katotohanan. Kasunod nito ay ang paghakbang ni Elias Navarro sa harapan. Ang kanyang boses ay malamig, propesyonal, at puno ng awtoridad. Ang video na ito ay isa lamang sa maraming ebidensya. Ang Montenegro Group ay kasalukuyang iniimbestigahan para sa malawakang estafa, falsification of public documents, at money laundering. At ang pinakaimportanting balita, ang bangko na nagmamay-ari ng inyong mga utang ay ibinenta na ang lahat ng inyong accounts sa isang private entity. At sino naman ang mayabang na private entity na yan? Bulyaw ni Doña Remedios, pilit na pinapanatili ang kanyang natitirang kapalaluan. Tumingin si Elias kay Almira bago sumagot. Ang pangunahing creditor ng Montenegro Group, ang taong nagmamay-ari na ngayon ng inyong bahay, ng inyong mga lupa, at maging ng pangalang Montenegro, ay walang iba kundi si Almira Reyes Montenegro. Tila isang malakas na lindol ang yumanig sa kinatatayuan ni Gino. Napakapit siya sa lamesa, ang kanyang mga mata ay nanunumbat habang nakatingin sa kanyang asawa. Ang babaeng itinuring niyang mangmang, ang babaeng binalak niyang ipakulong sa ospital, ang babaeng akala niya ay kontrolado niya. Siya na pala ang may-ari ng kanyang buong mundo. Dahan-dahang lumapit si Almira kay Gino. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol ng kamatayan sa 5 taon ng kanilang maling pagsasama. Inabot ni Almira ang baso ng champagne na hawak ni Gino. Sa harap ng lahat, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang diamanteng singsing sa kasal. Ang singsing na naging simbolo ng kanyang pagkaalipin. Narinig ang mahinang tunog ng pagbagsak ng singsing sa loob ng baso ng alak. Isang simpleng kilos, ngunit sapat na upang basagin ang huling tira ng dignidad ni Gino. Tapos na ang palabas, Gino. Mahinang sabi ni Almira. Sapat na upang siya lamang ang makarinig. Ang diamanteng ito ay kasing peke ng pag-ibig mo. Hindi mo na kailangang mag-alala sa pagpapakain sa akin ng gamot. Dahil simula ngayong gabi, wala ka ng asawang lolokohin at wala ka na ring bahay na babalikan. Hindi mo ito magagawa sa amin, Almira. Pamilya tayo. Sigaw ni Doña Remedios habang pilit na hinahawakan ng braso ni Almira. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng agila na pilit kumakapit sa huling biktima. Lumingon si Almira sa kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim at malamig na awa. Ang pamilya ay nagmamahalan, Mama. Ang pamilya ay hindi nagtatayo ng bitag para sa sariling dugo. Ang ginawa niyo ay negosyo, at sa negosyo, natalo na kayo. Habang pinalilibutan ng mga awtoridad sina Paolo at Katrina upang arestuhin, at habang pilit na inilalabas ng mga bodyguard ang mga panauhin, nanatiling nakatayo si Almira sa gitna ng entablado. Ang hangin ay tila naging magaan sa kanyang pakiramdam sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan habang nakikita ang isang lumang dokumentong inabot ni Elias sa kanya. Almira, kailangan mong basahin ito, ani Elias,
Ang mukha ay puno ng misteryo. May isang bagay tungkol sa iyong nanay na hindi mo pa alam. Isang bagay na itinatago ni Don Rodolfo hanggang sa huling hininga niya. Dahan-dahang binuksan ni Almira ang papel sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang panibagong pasabog na handang bumura sa lahat ng akala niya tungkol sa kanyang sariling pagkatao. Hindi ito maaari. Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng iyan. Isang hamak na taga-probinsya ang iyong ina, Almira. Paanong ang isang tulad niya ang magliligtas sa aming pamilya? Basahin mo ang liham na ito, Mama. Ang sulat kamay ni Papa Rodolfo ay hindi nagsisinungaling. Nakatala rito ang bawat sentimong ibinigay ni nanay sa inyo. 30 taon na ang nakalilipas. Gino anak, gawin mo ang paraan. Sabihin mong peke ang dokumentong yan. Hindi tayo pwedeng paalisin sa sarili nating bahay ng babaeng ito. Mama, itigil nyo na. Tignan nyo ang petsa. Tignan nyo ang pirma ni Papa. Noon pa man, alam na ni Papa ang lahat. Kaya pala palagi niyang sinasabi na dapat kitang tratuhin ng maayos, Almira. Dahil sa atin, ako ang may utang na loob sa iyo, hindi ikaw sa akin. Ngayon niyo sabihin sa akin kung sino ang galing sa putikan, Mama. Ang aking ina ay nagbenta ng kanyang huling lupain sa Batangas. Nagtrabaho hanggang sa manginig ang kanyang mga tuhod para lang hindi mabulok sa kulungan ng iyong asawa. At anong iginanti niyo? Nilait niyo siya. Itinuring niyo akong basura sa loob ng 5 taon. Ang bawat salita ni Almira ay tila isang matalim na kidlat na humahati sa kadiliman ng gabi. Hawak niya ang lumang liham. Ang papel ay bahagyang naninilaw, ngunit ang bawat titik ay nagniningning sa katotohanan. Ang bawat panauhin ay kanina pa nakaalis. Iniwan ang pamilya Montenegro sa gitna ng kanilang sariling guho. Ang tanging naririnig na lamang ay ang malakas na pagtibok ng puso ni Gino at ang mabilis na paghinga ni Doña Remedios na tila hapo sa isang mahabang takbuhan. Dahan-dahang lumapit si Almira sa kanyang biyenan. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Isang uri ng takot na hindi nanggagaling sa banta ng dahas, kundi sa pagharap sa sariling konsensya. Ang bawat perlas sa leeg ni Doña Remedios ay tila naging mga kadena na sumasakal sa kanya. Sa loob ng 5 taon, pilit niyo akong pinaniwala na ako ay maswerte dahil tinanggap niyo ako. Patuloy ni Almira, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at lungkot. Pilit niyo akong pinaniwala na ang bawat pisong kinikita ko ay dapat mapunta sa inyo bilang kabayaran sa apelyidong Montenegro. Ngunit ang totoo, ang bawat butil ng kanin na kinain niyo, ang bawat damit na isinuot niyo, at ang bawat pangarap na tinupad niyo ay galing sa pawis ng aking ina. Almira, patawarin mo ako. Hindi ko alam, bulong ni Gino. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Almira, ngunit mabilis itong umiwas. Hindi mo alam dahil hindi mo sinubukang alamin, Gino. Ganti ni Almira. Masyado kang nabulag sa karangyaan na akala mo ay sayo. Masyado kang naging kampante sa pananakit sa akin dahil akala mo ay wala akong mapupuntahan. Ngunit tignan mo ang paligid mo ngayon. Ang mansyong ito? Nakasala na ito sa akin. Ang kumpanya niyo? Wala na itong laman dahil ninakawan kayo ni na Paulo at Katrina. Sa labas ng mansyon, narinig ang tunog ng pagsasara ng pinto ng sasakyan ng mga awtoridad. Isinasakay na si Paulo at Katrina. Ang kanilang mga hiyaw ng pagsisisi ay unti-unting nawawala sa malayo. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa sa anumang ingay. Si Elias ay lumapit kay Almira at dahan-dahang inilapag ang kanyang kamay sa balikat nito. Almira, ang mga gamit nila ay nailabas na. Ayon sa utos ng korte, kailangan na nilang lisanin ang lugar na ito ngayong gabi. Ngayong gabi? Saan kami pupunta? Almira, anak, maawa ka. Sigaw ni Doña Remedios, ang kanyang kapalaluan ay tuluyan ng gumuho. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mamahaling gown
ay kumapit sa maruming semento. Tumingin si Almira sa kanyang biyenan at pagkatapos ay kay Gino. Nakita niya ang isang lalaking wala nang natitirang lakas. Ang lahat ng galit ni Almira ay tila unti-unting napapalitan ng isang malalim na kapayapaan. Hindi niya kailangang maging kasing sama nila upang makamit ang katarungan. Ibinigay ko sa inyo ang lahat ng pagkakataon para maging isang tunay na pamilya, mahinang sabi ni Almira. Ngunit pinili niyo ang pera, pinili niyo ang panlilinlang. Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang hinihingi niyo, ang kalayaan. Malaya na kayong mamuhay nang wala ang pera ko. Malaya na kayong maranasan kung paano magsimula sa wala, gaya ng ginawa ng nanay ko. Almira, please, huwag mo kaming itapon sa lansangan. Pagsamo ni Gino, hindi ko kayo itinatapon, Gino. Inililigtas ko lang ang sarili ko. Ang bahay na ito ay gagawin kong isang center para sa mga kababaihan. Ang Luz Vimindas Refuge, ipapangalan ko sa nanay ko. Para sa mga babaeng gaya ko na inakalangang pag-ibig ay nangangahulugan ng pagtitiis. Habang dahan-dahang naglalakad palabas ang pamilya Montenegro, pasan ang kanilang maliliit na bag ng mga natitirang gamit, nanatiling nakatayo si Almira sa gitna ng sala. Ang bawat hakbang ni Gino at Doña Remedios paalis ng mansyon ay tila mga huling pahina ng isang madilim na aklat na tuluyan ng isinasara. Nang maiwan silang dalawa ni Elias, tinitigan ni Almira ang portrait ni Don Rodolfo sa dingding. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin, ngunit dumarating ito sa tamang panahon. Handa ka na bang umuwi sa Batangas, Almira? Tanong ni Elias. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Huminga ng malalim si Almira. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa bukang liwayway na nagsisimulang sumilip sa bintana. Handa na ako, Elias. Pero sa pagkakataong ito, uuwi ako hindi para magtago, kundi para magsimulang muli. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanda para umalis, isang tunog ng telepono ang umalingaw-ngaw mula sa opisina ni Gino. Isang tawag mula sa ospital na nagpabago sa lahat ng plano ni Almira. Hello? Sino ito? Ma'am Almira, si Manang Cora po ito. Isinugod po sa ospital ang asawa niyo. Ano? Anong nangyari kay Gino? Naaksidente po ang sasakyang sinasakyan nila ni Doña Remedios habang paalis ng mansyon. Hindi po maganda ang kalagayan niya, ma'am. Nasaan kayo? Saang ospital? Narito po kami sa General Hospital. Ma'am, parang awa niyo na. Wala po silang ibang matatawagan. Nabitawan ni Almira ang kanyang bag. Ang balitang hatid ng telepono ay tila isang malakas na hampas ng alon na sumira sa katahimikang pilit niyang binubuo. Tumingin siya kay Elias na noon ay nakahanda nang dalhin siya pauwi sa probinsya. Sa isang saglit, nagtalo ang kanyang isipan. Ang galit at pait ng nakaraan ay tila bumubulong na hayaan na lamang sila. Ngunit ang pusong pinalaki sa Batangas, isang pusong marunong lumingon sa kapwa, ay hindi nagpahintulot. Pagdating sa ospital, ang amoy ng antiseptic at ang malamig na sikat ng mga puting ilaw ay tila nagpabalik kay Almira sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang alaala. Nakita niya si Doña Remedios sa isang sulok, nakaupo sa matigas na silya. Ang kanyang mamahaling damit ay may bahid ng dugo at dumi. Wala na ang kislap ng mga alahas, wala na ang kapalaluan. Ang tanging natira ay isang matandang babaeng nanginginig sa takot. Nang makita ni Doña Remedios si Almira, tumayo ito at mabilis na lumapit. Akala ni Almira ay susumbatan siya nito, ngunit laking gulat niya nang bigla siyang hawakan ng matanda sa kamay. Ang mga daliri nito ay nanlalamig. Almira, anak, patawarin mo ako. Ang anak ko, si Gino, nasa loob pa siya. Hindi ko alam kung kakayanin ko kung mawawala siya. Pagsamo ng matanda, ang boses ay basag at puno ng pighati. Hindi nakapagsalita si Almira. Tiningnan niya ang pinto ng emergency room. Doon sa loob, ang lalaking naging dahilan ng kanyang mga luha ay nakikipaglaban para sa kanyang hininga. Sa pagkakataong ito,
Naramdaman ni Almira ang isang kakaibang uri ng paglaya. Ang katarungan ay hindi laging nasa anyo ng paghihiganti. Kung minsan, ito ay nasa anyo ng pagpapakita ng kabutihang hindi kailanman ibinigay sa iyo. Huminahon po kayo, Mama. Narito na ang mga doktor. Tanging nasabi ni Almira habang dahan-dahang inaalis ang kamay ng matanda sa kanyang braso. Hindi ito pagtatakwil, kundi paglalagay ng hangganan sa kanyang sariling sakit. Matapos ang ilang oras na paghihintay, lumabas ang doktor. Maayos na ang kalagayan ni Gino, ngunit kailangan nito ng mahabang panahon para makarecover. Binayaran ni Almira ang lahat ng paunang gastusin sa ospital, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil iyon ang tamang gawin. Elias, tara na. Tapos na ang kailangan ko rito? Sabi ni Almira habang naglalakad palabas ng ospital. Sigurado ka na ba, Almira? Hindi mo ba siya kakausapin? Tanong ni Elias habang pinagbubuksan siya ng pinto ng sasakyan. Wala na kaming dapat pag-usapan, Elias. Ang huling piraso ng ugnayan namin ay nabayaran ko na sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya ngayon. Malaya na ako. Habang bumibiyahe sila patungong Batangas, nagsimulang pumatak ang ulan. Ang tunog ng mga patak sa bubong ng sasakyan ay tila isang banayad na kanta na nagpapatulog sa mga sugat ng kanyang puso. Nang makapasok sila sa hangganan ng kanyang bayan, ang amoy ng basang lupa at ang berdeng tanawin ng mga bukid ay nagbigay sa kanya ng isang malalim na ginhawa. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang maliit na tindahang gawa sa kahoy at yero. Ang lumang sari-sari store ng kanyang nanay Luz Biminda. Bumaba si Almira at hindi na inisip ang ulan. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang balat. Naramdaman niya ang bawat patak na tila naghuhugas sa mga tao ng dumi at sakit na nakuha niya sa Maynila. Ito ang kanyang golden moment. Nakatayo siya sa gitna ng ulan, sa tapat ng kanyang pinagmulan. Walang mansyon, walang mamahaling gown, walang pekeng apelyido. Tanging ang Almira na anak ng Batangas ang natitira. Isang ngiti na mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa ang sumilay sa kanyang mga labi. Nanay, nakauwi na ako. Bulong niya sa hangin, kasabay ng malakas na pag-ihip nito na tila sumasagot sa kanyang pagdating. Pumasok siya sa loob ng tindahan. Ang amoy ng kape, asukal at tuyo ay sumalubong sa kanya. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang simpleng bumbilya, nakita niya ang isang lumang litrato nila ng kanyang ina. Sa tabi nito ay isang maliit na kahon ng mga barya, ang mga unang kinita niya noong bata pa siya. Naramdaman ni Almira ang init ng isang yakap, kahit na wala ng tao sa silid. Ito ang tunay na yaman na kailanman ay hindi naintindihan ng mga Montenegro. Ang yaman ng alaala, ng dangal, at ng pagpapakumbaba. Almira, may nagpadala ng sulat para sa'yo. Ngayon lang dumating, sabi ni Elias habang pumapasok sa tindahan. Bit-bit ang isang puting sobre na walang pangalan ng nagpadala. Binuksan ni Almira ang sobre. Sa loob ay may isang susi at isang maliit na pirasong papel na may nakasulat na, "Ang huling lihim ni Rodolfo, ang tunay na mana ay hindi ang mansyon, kundi ang lupang kinatatayuan mo ngayon." Napakunot ang noo ni Almira. Ang lupang ito? Ang maliit na tindahang ito? Isang panibagong misteryo ang bumukas sa gitna ng kanyang paghahanap ng katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot dahil alam niyang anuman ang matuklasan niya, siya na ang may hawak ng sarili niyang tadhana. Almira, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Ang lupang ito, kung ibebenta mo sa mga developers, ay sapat na para mamuhay ka ng marangyahabang buhay nang hindi na kailangang magtrabaho. Sigurado na ako, Elias. Ang perang galing sa lupang ito ay galing sa sakripisyo ni nanay at sa huling hiling ng pagsisisi ni Papa Rodolfo. Hindi ko ito gagamitin para sa pansariling luho. Ang lupang kinalakihan ko ay magiging tahanan ng mga pangarap ng iba. Hanga talaga ako sa puso mo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa'yo, pinili mo pa ring magtanim ng kabutihan.
Dahil kung magtatanim ako ng galit, Elias, ako rin ang kakain ng mapait na bunga nito. Tapos na ang panahon ng pagdurusa. Ngayon ang panahon ng pag-ani ng kapayapaan. Ang sikat ng araw sa Batangas ay tila may dalang bagong pag-asa habang humahalik ito sa balat ni Almira. Gamit ang susi na iniwan ni Don Rodolfo, natuklasan niya ang isang maliit na vault sa ilalim ng sahig ng kanilang lumang sari-sari store. Sa loob nito ay hindi ginto o alahas, kundi ang titulo ng lahat ng lupang nakapaligid sa kanilang barangay, mga lupang palihim na binili ni Don Rodolfo sa pangalan ng ina ni Almira bilang paraan ng pagbabayad sa utang na dugo na hindi niya nagawang aminin sa kanyang asawa at mga anak. Sa halip na ibenta ang mga ito, ipinasya ni Almira na itayo ang Almira's Haven, isang malawak na organic farm at livelihood center para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at biktima ng maling sistema ng lipunan. Ang dating maliit na sari-sari store ay pinanatili niya sa gitna ng pasilidad bilang paalala ng kanyang pinagmulan. Isang hapon, habang nag-aayos si Almira ng mga bagong punla, isang pamilyar na anino ang huminto sa harap ng gate. Isang lalaking nakasuot ng simpleng t-shirt at maong. Ang balat ay bahagyang nangitim sa ilalim ng araw, at ang mga mata ay wala na ang dating kapalaluan. Si Gino. Hindi siya pumasok. Nanatili lamang siya sa labas ng bakod, tila nahihiyang tapakan ng lupang bandong ngayon ay simbolo ng kalayaan ng babaeng sinaktan niya. Almira, mahinang tawag ni Gino. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng isang Montenegro na nag-uutos, kundi isang boses ng isang lalaking natutututo ng magpakumbaba. Dahan-dahang lumapit si Almira sa gate, ngunit hindi niya ito binuksan. Nanatili ang distansya sa pagitan nila. Isang distansya na sadyang inukit ng panahon at ng mga maling desisyon. Ano ang ginagawa mo rito, Gino? Tanong ni Almira. Ang kanyang boses ay kalmado. Walang bakas ng galit, ngunit wala na ring bakas ng dating pagmamahal. Narinig ko ang tungkol sa center mo. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad. Personal. Alam kong hindi sapat ang salita para mabura ang ginawa namin. Nagtatrabaho na ako ngayon sa isang construction firm sa Manila. Si Mama, nasa isang maliit na apartment na lang kami. Mahirap, Almira. Pero ngayon ko lang naintindihan ang sinasabi mo noon tungkol sa halaga ng bawat sentimong pinaghihirapan. Tumingin si Almira sa malayo, sa mga luntiang bundok ng Batangas. Pinatatawad na kita, Gino. Matagal na. Hindi dahil sa nararapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit ko sa iyo sa pagpasok ko sa bagong yugto ng buhay ko. Pero kailangan mong intindihin, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ang Almira na minahal at sinaktan mo ay wala na. Yumuko si Gino, ang kanyang mga balikat ay bahagyang nanginig. Alam ko, at tanggap ko iyon. Salamat, Almira. Salamat sa huling pagkakataong ibinigay mo sa amin sa ospital. Sana ay maging masaya ka talaga. Nang tumalikod si Gino at dahan-dahang naglakad palayo, naramdaman ni Almira ang huling bugso ng hangin na nagmula sa kanyang nakaraan. Wala nang pait, wala nang sakit. Tanging isang malalim na paghinga ang lumabas sa kanyang mga labi. Almira, handa na ang hapunan. Nagluto si Manang Cora ng paborito mong lomi. Tawag ni Elias mula sa beranda ng center. Lumingon si Almira at nakita si Elias. Ang lalaking nanatili sa tabi niya sa gitna ng bagyo. Ang lalaking hindi siya pinilit na magmahal muli, kundi binigyan siya ng puwang para maghilom. Lumakad siya patungo rito. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang sayaw ng tagumpay. Naupo sila sa mahabang lamesang gawa sa kawayan, kasama si Manang Cora at ang ilang mga kababaihang tinutulungan ng center. Ang tunog ng tawanan, ang kalansing ng mga kutsara, at ang amoy ng masarap na pagkain ay pumuno sa hangin. Ito ang tunay na golden moment, hindi ang pagkakaroon ng bilyon-bilyon sa bangko, kundi ang pagkakaroon ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo nang walang hinihintay na kapalit.
Habang lumulubog ang araw, naglakad sina Almira at Elias patungo sa dalampasigan. Ang langit ay nagkulay kahel at lila, isang perpektong obrang sining ng kalikasan. Alam mo, Elias, noong nasa mansyon ako, madalas akong tumingin sa bintana at mangarap ng ganitong katahimikan. Akala ko noon, kailangan ko ng isang Montenegro para maging buo ang buhay ko. Mahinang sabi ni Almira habang dinarama ang buhangin sa kanyang mga paa. Hinawakan ni Elias ang kanyang kamay, hindi mahigpit, kundi sapat lang para iparamdam ang kanyang presensya. At ngayon, tumingin si Almira sa kanyang refleksyon sa tubig. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang mahiyaing probinsyana at hindi rin ang sawawing asawa. Siya ay si Almira, isang babaeng matapang, malaya at buo. Ngayon, nahanap ko na ang hinahanap ko at hindi iyon nanggaling sa ibang tao kundi mula sa sarili ko. Sagot ni Almira. Lumingon siya kay Elias at ngumiti. Isang ngiting kasing liwanag ng unang bituin na sumisipot sa langit. Pero salamat, Elias. Dahil sa paglalakbay na ito, hindi ako nag-iisa. Dahan-dahang isinandal ni Almira ang kanyang ulo sa balikat ni Elias habang pinagmamasdan nila ang dagat. Ang bawat alon na humahalik sa pampang ay tila isang pangako na ang bawat sakit ay may katapusan at ang bawat pusong sugatan ay may kakayahang muling magmahal at magsimula. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang hanging nagmumula sa dagat ng Batangas ay tila may dalang himig ng tagumpay at kapayapaan habang humahalik ito sa mga dahon ng kape sa paligid ng Almira's Haven. Ang dating maliit na sari-sari store ni Nanay Luz Beminda ay hindi na lamang isang tindahan. Ito na ngayon ang puso ng isang komunidad kung saan ang mga pangarap na dati ay natabunan ng takot ay muling namumukadkad. Nakatayo si Almira sa beranda. Pinagmamasdan ang mga kababaihang masayang nagtatawanan habang nag-aani ng mga gulay. Wala na sa kanyang mukha ang bakas ng pagod o ang anino ng panlilinlang na dati ay tila naging bahagi na ng kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na ngayon sa tunay na liwanag, isang liwanag na hindi nanggagaling sa mga diamante ng mga Montenegro, kundi mula sa isang pusong malaya. Isang umaga, nakatanggap si Almira ng isang sulat mula kay Manang Cora na pinili ring manatili sa Maynila upang alagaan ang matandang Doña Remedios na ngayon ay hirap na sa pagkilos. Ayon sa sulat, si Gino ay unti-unti nang nakakabangon. Nagtatrabaho ito bilang isang foreman at tinitiyak na may sapat na pagkain sa lamesa ang kanyang ina. Si Paolo at Katrina naman ay nananatili pa rin sa likod ng rehas. Binabayaran ang bawat sentimong ninakaw nila sa pamamagitan ng pagkawala ng kanilang kalayaan. Napangiti si Almira nang mabasa ang bahaging nagsasabing tuwing linggo ay nagsisimba si Gino at laging nagsisindi ng kandila para sa kaligtasan ni Almira. Ito na ang pinakamagandang bayad na natanggap niya, hindi ang pera, kundi ang makitang natuto ang mga taong dating nang api sa kanya na pahalagahan ang tunay na gawa ng kamay at ang bigat ng pagsisisi. Malalim na naman ang iniisip mo, Almira. Ang malumanay na boses ni Elias ang pumutol sa kanyang pagninilay. Inilapag ni Elias ang isang tasa ng mainit na kapeng barako sa kanyang tabi. Ang bawat kilos ni Elias ay puno pa rin ng respeto at pagmamahal na hindi nagbago simula noong sila ay mga bata pa. Sa loob ng isang taon, nanatili siyang katuwang ni Almira sa bawat hakbang ng pagpapatakbo ng center. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ko, Elias. Noong nasa mansyon ako, akala ko ang tagumpay ay ang pagpapanatili ng isang apelyidong puno ng dungis. Pero ngayon, dito sa harap ng lumang tindahan ni Nanay, nararamdaman ko ang tunay na yaman. Tugon ni Almira habang dinarama ang init ng kape sa kanyang palad. Nahanap mo na ba ang hinahanap mong kapayapaan? Napatawad mo na ba talaga sila? Tanong ni Elias. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kaluluwa ni Almira. Huminga ng malalim si Almira.
Ang pagpapatawad, Elias, ay hindi isang regalo para sa mga nanakit sa atin. Ito ay regalo natin para sa ating sarili. Pinatawad ko na sila dahil ayaw ko nang maging bilanggo ng kanilang mga kasalanan. Sa bawat paglubog ng araw, tinatapos ko ang kwento ng pait at sa bawat pagsikat nito, nagsusulat ako ng bagong kabanata ng aking buhay. Dahan-dahang hinawakan ni Elias ang kamay ni Almira. Sa pagkakataong ito, hindi bumitaw ang babae. Ang kanilang mga daliri ay naglapat, tila isang pangako ng isang bukas na puno ng pag-asa. Wala pang kasal, wala pang malaking anunsyo, ngunit sa bawat tibok ng kanilang mga puso, alam nilang ang pag-ibig na nagmula sa pagkakaibigan at paghilom ay ang pinakamatibay na pundasyon. Para sa mga kababaihang nakikinig sa kanyang kwento, ang mensahe ni Almira ay malinaw. Ang tunay na yaman ay wala sa bulsa, kundi nasa dangal at payapang puso. Huwag kailanman hayaan na ang iyong halaga ay idikta ng ibang tao, lalo na ng mga taong nakikita lamang ang iyong silbi at hindi ang iyong pagkatao. Ang bawat sakripisyo ay may hangganan, at ang bawat babae ay may karapatang magkaroon ng sarili niyang haven. Isang lugar kung saan siya ay iginagalang, minamahal, at higit sa lahat, malaya. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw ng Batangas, naglalakad ang dalawa sa dalampasigan. Ang bawat hakbang nila sa basang buhangin ay mabilis na binubura ng mga alon. Tila sinasabing, ang nakaraan ay wala na at ang tanging mahalaga ay ang bawat sandali ng kasalukuyan na kapiling ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa atin. Ang kwento ni Almira Reyes ay hindi nagtapos sa isang marangyang kasal o sa pagbabalik ng yaman. Nagtapos ito sa isang simpleng nangiti sa harap ng salamin. Isang ngiti ng isang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang sarili sa gitna ng mga fragment ng kanyang nasirang pangarap. Umuwi na tayo, Elias. Marami pa tayong gagawin bukas. Aya ni Almira. Handa ako, Almira. Kahit anong bukas pa ang dumating, hinding-hindi na kita iiwan. At sa ilalim ng unang bituin sa langit, ang katahimikan ng gabi ay naging isang banal na saksi sa isang buhay na muling nabuo, isang dangal na muling nabawi, at isang pag-ibig na sa wakas ay nahanap na ang kanyang tahanan.